Magandang araw po muli at tayo po ay nagbabalik sa ating tuloy-tuloy na talakayan sa ating financial management, financial education, or financial literacy. So this time, tatalakayin natin yung pinaka-basic, no? Isa sa pinaka-basic sa financial management, yung pagkakaroon ng emergency fund. So, first and foremost, dapat ito ang unang-una nating binibuild up, no? Sa mga kababayan nating OFWs at saka uniform personnel. Ito ang dapat nating binibuild up, ang emergency fund, bago tayo mag-invest, no? Bago tayo mag-venture out kung ano ang pwede nating paglagyan ng ating pera. Ito dapat ang binibuild up natin. Kasi by the word itself, emergency are things that comes unexpectedly, Saka ito ay in negative connotation, Hindi ito siya yung surprise ka, nanalo ka or whatever na sorpresa. It is a surprise in a negative way, So it could be may makakasakit, may maaksidente, so nakunod, worse, mawalan tayo ng trabaho. Wag yung isa walang bahala yung paggawalan ng trabaho. It is an emergency. Kasi pag nawalan tayo ng trabaho, our source of income will stop, Lalong-lalo na pag yun lang ang ating source of income. So ito yung ating tatalakayin ngayon, yung emergency fund 101, Yung basic about emergency fund at paano natin i-build up, magkano ba dapat ang emergency fund na meron tayo. So, first and foremost, i-define natin ano ba ang emergency fund. Or iba ang term nila dito ay freedom fund or peace of mind fund. Paano man ang itawag nyo. Basta basic na term niya is emergency fund. So, ano bang emergency fund? By the word itself, it is a money set aside, Ibig sabihin, itinabi tong pera nito for unexpected expenses. Like, sabi ko kanina, job loss, pag nawala tayo ng trabaho, medical bills, lalo-lalo na pag wala tayong mga insurance, or accidents, or urgent family needs. So, these are things na unexpectedly dumarating sa buhay natin. At pag hindi natin napaghandaan, anong magiging pupuntahan natin, babalik na naman tayo sa pangungutang. Kung wala kang emergency fund, kung ginawa mo kang emergency fund ang mga savings and loan association, source ng emergency fund, or yung credit card, you will eventually go back into the cycle of pangungutang, So, yun ang definition, money set aside for unexpected emergencies, So ito yung basic definition ng emergency fund or peace of mind fund, Ibig sabihin, pag meron kang ganito, although pinagdadasal natin na wag dumating, yet makakatulog tayo ng maayos kasi thinking na may na-set aside tayo o kahit konti man yan para to cover these emergencies that might come along, So bakit kailangan ito sa mga OFWs, OFWs and uniform personnel? First and foremost, as OFWs, very volatile, Lalo-lalo sa mga pangyayari ngayon. Very volatile yung situation, It could be yung peace in order sa lugar na pinagtatrabahoan natin, or simply yung pagbabago ng mga policies ng bansa na naroon tayo. So hindi natin control 'yon, Hindi natin control. So pag nagbabago, even sa mga companies na kung saan tayo nagtatrabaho, it could change all of a sudden. Biglang bumaba ang sales, biglang nagbago ng management, nagbago ng mga may-ari, then they have the options to let go ng ibang employees. It could be one of us. So ito yung nangyayari, Minsan diyan yung mga hindi dumarating na mga sahod, Kasi may problem sa system or sa income mismo, sa income ng company. And even family emergencies. So pag dito tayo sa abroad,
Hindi naman natin na nababantayan lahat, ano. So kung may mga family emergencies sa Pilipinas, ano, o kahit sa yung mga uniform personnel natin, may mga family emergencies sa kanya-kanyang pamilya. So ito ay para mag-cover ng mga emergencies na ito. Even sa mga active pa, yung bigla tayong nadi-deploy or bigla tayong na-aksidente, ano, and then hindi tayo ma-assist agad ng ating mga um, ng military hospitals or dispensaries. So minsan kailangan natin magpaluwal ng personal na pera. So kung wala tayong emergency fund, so mahirapan tayo, ano. So kahit kailangan lang natin ng papagamot ng, o let's say na natumbak sa motor, o di kay, kahit lang paglalaro ng basketball, na bigla kang napilayan o nabalian. So yung mga ganong emergencies, ano. So of course, iba-iba yung ating situation. So iba-iba rin yung mga emergencies na maaaring mangyayari. So magkano dapat yung ating sinisave, no? Magkano ang ideal na sinisave? So sabi nila is 3 to 6 months of your living expenses. So 3 to 6 months. So dapat kino-compute natin magkano ba ang living expenses natin as of this time, no? So kaya nga dapat na natitrace natin yung expenses natin in our budgeting, kung magkano ba nagagastos natin sa isang buwan. Kasi it will cover, no? Pag halimbawa, nawala ka ng trabaho, na-terminate na yung contract mo, then hindi ka nakahanap agad ng trabaho. Magkano ba per month ang kailangan mo para mabuhay? So kasama na dyan yung pangailangan ng pamilya mo, hindi lang para sa'yo. So 3 to 6 months yung ideal, no? So paano kung hindi mo pa ma-achieve yung 3 to 6 months, no? You can start for 1 month, ano? Lalo na pag marami pa tayong binabayaran ng mga utang, start in 1 month. So first month, 1 month, 3 months, and 6 months. And kung kaya mo pang-extend hanggang 12 months, much better. So if your living expenses is 30,000 a month, so magkano dapat? So dapat meron kang naitabi na 30,000 kung 1 month muna, then 90, and then 180, no, para sa 6 months. So depende, iba-iba yung circumstances, lalo na pagka let's say you're still single, so baka medyo mababa. But if you're already have a family, and then depende sa dami ng anak mo, lumalaki rin ito, no? Hindi ito isang amount lang, no? So iba-iba, depende sa ating circumstances, ano, na ating kung saan tayo naroon ngayon. If you're married, if you have families, mas malaki dapat. So saan ba natin nilalagay dapat, ano, yung emergency fund? Saan natin siya itatabi? So it should be a vehicle or an account na madali natin ma-access, kaya emergency. Kasi pag nilagay natin siya sa stocks, no, mahirap makuha agad. And then baka pag nagkaroon ng emergency, then bagsak yung presyo ng stocks, is lugi tayo, no? Kung sa mga uniform service, very basic, sa Savings and Loan Association, wala tayong problema doon, no? It is easily accessible, no? As long as nasa office hours, and then over the counter pwede natin i-withdraw. So meron bang iba dyan is pwede i-withdraw yung mga savings nila, pwede nilang i-withdraw sa ATM, no? Yung mga ATM ng ibang Savings and Loan Association. Then so dapat sa safe at saka easily accessible na mga accounts, ano. So pwede rin sa mga digital banks na bibigay rin kahit papaano ng dividend or ng interest. So ano bang ang goal natin dito? So ilagay natin sa isang mga accounts na pwede rin siyang tumubo, ano. Ito yung kagandahan, no, sa mga Savings and Loan Association. So, nag-set aside tayo doon ng ito,
let's say, 180,000 is for my emergency fund. Nakalat talaga yun sa emergency fund. So kung di mo nagalaw, let's say, naging maingat ka or madasalin ka, di walang nangyari sa'yo during span of time, itumubo pa yung pera mo, no? Then, as time goes by, no, kung may mga insurance ka na mag-cover pa ng ibang emergencies, yung emergency fund mo hindi nagalaw, and then tuloy-tuloy ng tubo. So, ibang emergency fund, ibang savings, ibang investment na hindi wala natin pagsamasamahin. Ito yung minsan ng pagkakamali. Mag-ipon na lang ako, mag-save na lang ako, ito na lahat. Ito na yung savings ko, ito na yung investment ko, ito na yung emergency fund ko. Pinagsama-sama na lahat. So, hindi, in financial management, hindi po advisable yung gano'n. Kasi, pag nagkahalo-halo, no, sinama mo pa dun yung mga pangluho mo, no, pambili mo ng sasakyan o pag-upgrade ng cellphone. So, magkahalo-halo, hindi siya well-defined, and then, pag nagkaroon ng emergency, hindi mo naibili mo na pala ng sasakyan yung pera na yun, o di kaya napag-upgrade mo na ng medyo mahal-mahal na cellphone, ano na ngayon ang mangyari sa emergency fund mo? So, dapat nakasegregate, nakaseparate, at naka-define kung para saan. So, dapat medyo magkakahiwalay rin sila para hindi sila mag-away-away. Kasi minsan, if we just rely on our emotions at nilagay natin sa isang lugar lang o sa isang account lang yung ating mga funds, ano? And then pag emotionally down ka, gusto mo mag-shopping o gusto mong mag-relax, dumuno kunin lahat. Minsan nahuhugot yung malaking portion. So, what are the steps in building emergency fund? So I'm sure ito yung minsan ay medyo mahirap umpisahan, lalong-lalo na pagka medyo lubog pa tayo sa utang, marami pang obligations, left and right yung humihingi. But as early as this time, dapat umpisahan natin, yung mga nagpaplano pala mag-abroad, dapat itong inuuna natin. Huwag natin unahin yung magpadala agad ng napakalaking remittances. Hindi pa natin nabibuild up yung emergency fund natin. So this is basic, pagdating dito, bago pa kayo malis, i-explain nyo sa nanay nyo o sa mga kapatid nyo na for first few months, medyo malit lang papadala ko because kailangan ko mag-build up ng emergency fund. Kasi pag ano mangyari, magkaroon ng trabaho, meron ako mahuhugot o hindi rin kayo mahirapan, explain natin yung ating expenses, lalo na pag may pamilya tayo. So dapat alam ng partner natin, alam ng asawa natin kung ano importance ng emergency fund. So steps na how to build your emergency fund. First and foremost, yung basic, you track your expenses. Yung sabi nga, yung budgeting. So dapat alam natin kung magkano ba ginagastos natin. Nakukompute naman natin yan yung mga bills natin. Magkano ba yung mga monthly bills natin in average, magkano yung mga pagkain natin, yung mga basic needs, utilities, basic needs, ano pa yung mga natin kung mga medical needs na tuloy-tuloy na sinusuportahan, yung mga maintenance, mga maintenance ng parents natin or mismo natin, mismo tayo kung nagme-maintenance tayo. So dapat sama yun sa ating kinikwenta. Then we should set a target, we should have the target, wag tayong kahit magkano na lang. So yung sabi ko, pag 1 month pa lang kaya natin, then 1 month muna ang buuin nating emergency fund. So up to 3 or 6. So hindi po ito ang pagbi-build up po ng emergency fund ay hindi po overnight, hindi pa next month meron ka ng emergency fund, yung ibang ginagawa. O gusto ko nagkaroon ng emergency fund, mangungutang, maglo-loan na lang ako para meron akong emergency fund. I don't advise yung ganong style, So dapat pinag-iipunan, Kung karoon kayo ng bonus, magkakaroon kayo ng bonus ngayong katapusan, ngayong November, you set aside yung malaking portion doon sa emergency fund.
So para umpisa tayo, ano, or automatic deduction natin. So, ito yung isang napakagandang pamamaraan. Parang di mo lang napapansin, and eventually naabot mo na yung target mo, no? So yun ang sinasabi ko, automate your savings. So bago tayo or yung gastos, naibawas na doon sa sweldo natin yung para sa emergency fund. So hindi na tayo mag-isip na saka na lang pagka may sobra, no? So umpisa natin, no, start small, and then eventually palakihin natin ng palakihin at hanggang sa maabot natin yung certain amount na yun na ating tinatarget. So dapat kasi I highly suggest na may target tayo. Huwag natin ko na minsan kasi other people will just accumulate para sa emergency fund up to the point na hindi tayo nakapag-move on, no? Hindi tayo nakakapag-save para sa savings, and then hindi tayo laan para sa investment kasi doon na natin pinopokus yung ating resources sa emergency fund. So hindi po yun na gano'n, no? Pag na-hit natin yung target na yon, then we will move sa other aspects ng ating financial management. Andun na yung pag-save at saka pag-i-invest, ano? Then pag dapat kumuha ng insurance, ano? Then saka isa pa is pagandaan yung ating retirement. So ito yung is just one aspect ng ating financial management, ng emergency fund. So start small, ano, then palaki ng palakihin, then up to the point pag narating natin yung target natin, then pwede na tayong mag-move sa ibang aspeto, no? Lalo pag may binabayaran pa tayong utang, then focus na naman tayo doon kasi I always emphasize na yung utang is very, very ano tawag nito? Ito na umahadlang sa ating development, no, sa ating buhay pinansyal. So we should also always put in mind na we should only use this for emergencies, ano. So dapat na will define yung anong emergencies. So hindi emergency yung ibang mga bagay na minsan tingnan natin emergency, paano na sira ang cellphone ko, no? So kung pwede pa na ipaayos natin. Wag muna tayong bumili ng mahal na cellphone, o di kaya at saka ihugot natin doon sa emergency fund natin, ano. Minsan di kaya niyayak tayo ng mga kaibigan natin na magbakasyon o kahit na kain sa labas, no, na birthday mo, niyaya ka ng mga kaibigan mo, then napilita ka magpakain sa kanila, then humugot ka doon ng pondo para sa papakain sa kanila sa emergency fund mo. Well, it's not an emergency, ano. Kasi after all, yung birthday mo ay alam mo naman kung kailan darating. So dapat pinaglaanan mo na yon, or you plan ahead, ano, magkano gagastusin mo. So yun ang point ko, na huwag natin gawing emergency yung mga bagay o mga pangyayari na hindi naman emergency. So dapat well defined yung ating yung definition ng emergency. So we should always protect it na parang sa emergency lang talaga ito. So ano ba yung mga emergency? Sabi ko kanina, job loss, hospitalization, ano, kahit naman car repair, no. So kasi sa car repair, aside sa preventive maintenance, mayroong mga biglaan na kailangang paayos, ano, yung kumbaga kung hindi natin papaayos to, it could cause mas malaking problema, no. Halimbawa na parang hindi nagpa-function na maayos yung brakes natin, then paayos natin kasi it might cause yung totoong emergency kasi ma-aksidente tayo, hindi kaya maka-aksidente tayo din. It may be good reason para consider yan as emergency, yung pagpapa-repair ng ating brakes, ano. Ano pang pwede nating consider an emergency? Let's say tinamaan tayo ng malakas na bagyo, no? Huwag naman sana. Kung tinamaan tayo ng malakas na bagyo, nilipad yung bubog natin. So hindi tayo makaka-function na maayos kasi wala tayong bubong, no? Masisira ibang parte ng bahay kung exposed tayo.
So kung yun ang pwede na i-consider as emergency yun, ano? Pero kung yung mga mga ano ito, normal mga normal maintenance ng bahay, no? Example, yung normal na repainting, kasi nag-fade na yung pintura. So, hindi naman emergency yun. Pwede natin paglaanan sa ibang pondo, no? Pwede natin paglaanan yun. So, hindi siya, depende sa situation, ano? Then, sabi ko nga, is mga family crisis, ano? May namatay, o di kaya, mga natural calamities, then, or kahit tayo, no? Pag may emergency at kailangan nating umuwi. Kailangan nating umuwi ng mga OFWs, kailangan nating umuwi. Then, kasi hindi pa dapat tayo umuwi. Minsan, ang nangyayari is hindi ko cover ng employers natin yung ating pamasahe. So, it can be considered as a emergency, yung mga ganun, no? Kasi may namatay or may nagkasakit ng malubha at kailangan nating umuwi. So, anong mga tips natin para mag uh, build up ng emergency fund? Sabi ko nga, first and foremost, bago tayo mag-invest, ito muna ang unahin natin. So, it is a priority, this is a must na dapat meron tayo. So, we should involve our family also. Lalo na if you have our own family, dapat we share to them yung importance ng emergency fund. At para para mayroon na silang ma-share, paano magtitipid tayo kasi we are still building up our emergency fund. So minsan kung si Mrs. mo may trabaho din, she could share certain amount para build up rin yung emergency fund. So it is a family effort, ano? Hindi po ito dapat sinusolo lang. Lalo na yung ibang breadwinner, no? Pag breadwinner, pag hindi natin na-explain sa mga dependents natin na we're building a emergency fund, minsan pag buhaba yung kanilang natatanggap, nagreklamo, bakit ganito lang? Bakit bumaba? Anong ito ganyan? But if you explain to them na I'm building emergency fund para pag nagkakaroon ng problema, meron tayong mahugot. They will realize na hindi naman ito para sa'yo, para sa pamilya ito, no? Para sa pamilya, para sa future ninyo as a family. So, paano pagka nagamit? Paano pagka nagamit? So, basic, dapat i-replenish natin. So, kung 180 yung ating na target na emergency fund, nabuo natin yun, paano pag nagamit and nagkaroon ng emergency? So, dapat i-replenish natin kahit dahan-dahan. So, babalik ulit natin. So, ito na naman. Meron na naman itong may effect na naman sa baka yung 180,000 or 30,000 per month for 6 months, okay pa ngayon. What if after 5 years, baka 50,000 per month na ang living expenses? So dapat we upgrade also, we adjust depende sa inflation, sa economic situation ng family. Kung nag-upgrade yung ating resources, so dapat na-upgrade din natin ating emergency fund. At nililengthen natin kung pwede natin extend sa 12 months, then we extend it to 12 months. So yung matatag na emergency fund, it will always be our shield, no? It will always be our first line of defense against bankruptcy, no? So of course, hindi lang emergency fund, kundi kasama na dyan yung insurance, kasama na dyan yung tamang investment, saka preparation sa retirement. Those things will shield us sa bankruptcy, So you might be earning medyo malaki-laki ngayon, pero pag hindi natin pinoprotektahan yan, hindi natin pinaghandaan, yung malaking sahod natin ngayon is just will be a thing of the past na parating ng panahon at hindi natin na build up yung mga ganito. So basic yung emergency fund ay dapat inuuna natin, first and foremost. So sana may natutunan kayo, although iba-iba naman tayo ng family situation, economic situation, yet yung emergency fund is applicable sa lahat. So lalo pag na tayo ay nasa working age na, no,
O, paano kung medyo late na? So, start kahit na medyo lubog sa utang, start building up emergency fund. It will help you. It will help us. So sa pagdating ng pangangailangan, hindi tayo babalik ulit sa pangungutang as our only resort, no? Minsan kasi pangungutang ulit the last resort. So hindi po dapat yung ganun. Kasi lalo tayong lulubog pag yun ang nagiging mentality natin na utang parati ang ating tinatakbuhan. So ito naman naka-design kasi yung ating banking system, yung kaya may mga savings and loan association na yan, they're designed for us to mangutang na mangutang. And then pag nalubog sa utang, lalo ka mangungutang ulit kasi mahirapan ka na makarecover. So sana may natutunan kayo at you share this idea sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga kaibigan, at eventually you will appreciate, no, pag nagkaroon na kayo, you will appreciate yung halaga, yung importance ng having an emergency fund sa inyong financial management. So maraming po salamat at God bless us all.